Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kini na usab inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya ang tagaan ta kinabuhi nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers. Sa ato mga kaigsunan diha nga wala pa magka-subscribe, please subscribe and click the notification button. And I know nga ubay-ubay pa gyud ang ato mga kaigsunan diha nga nagatan-aw nga wa pa magka-subscribe. Nasayod ba mo nga dako kay nagikatabang sa tuang channel nga mapadayon nato ug mapalambo pa nato ug ma-improve pa nato ang inyong pag-subscribe. Labi na sa mga nangita sa daan nato mga istorya, inyo sana makaplagan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe ug i-click na lang pod ang notification button para ma-notify mo sa mga repurpose nato nga mga video nga atong i-upload sa maong channel. O kung ginahanasad mo nga ipada ang inyong kaugalingong suwat, inyong kaagi, kinabuhi nga makahatag og leksyon, inspirasyon sa itong mga kaigsunan, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Unya, daghang salamat sa mga nagsuporta nato og nagtan-aw ug nagpaminaw sad sa akong programa sa radyo sa Barangay RT 99.5 forever na stronger pa. Stronger forever. Yan, matag alas 11 hangtod alas 12 sa udto. Ang Dear Papa Joe. So, karong adlaw, di ta maglangay og tagaan nato ni og pagtagad ang istorya nga pinada nga naghisgot about sa tarong nga dalan. Ang istorya ni Olive. Kamo, nagsubay ba kamo sa saktong dalan? So karon atong ubanan ang dalan nga gisubay ni Olive. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, it was late Saturday night. Estimated mga alas 11 to alas 12 sa tungang gabi diyang naglakaw ko kauban ang akong sister nga si Olive. Paingon sa Batchian somewhere in Mabolo, Cebu City. Kung ako masayop, tuig late 90s to 1997 to be exact. Dili pa uso ang internet o social media, pero kusog pa kaayo ang ganggang niadtong panahon na. Daghang kayong grupo sa mga batanon nga magbahis-bahis, kanabang feeling astig kaayo. Kunya, feeling gigwapuhan sa siguro sila ang kaugalingon, labi na sa ilang mga outfit nga influence kaayo sa mga ghetto people sa mga western countries. Ang among lugar kay nahimutang sa ka squatters area sa Mabolo, kundiin nahidungog nga daghan kaayong mga bugoy-bugoy ug adik-adik. Punan pa sa mga gang-gang o sa term karon nga gang-gang sa mga batanon. Ako ba mga dalaga, gidid-an o gawas-gawas labi na kung gabi na kaayo. Pero not me. Though, permi magpahimagno si Papa nga di palabi o kumpiyansa. Pero di ko mapatuo kay di ko mahadlok sa mga bugoy-bugoy kay bugoyon biyasag ko. Sa di pa ko mapadayon, tuguti ko nga magpailakan ninyo. Tawagan lang ko sa pangan nga Charlotte. Akong younger sister, si Olive. Kunya mong papa kay usa ka pulis nga na-assign sa Police Station 4. Mao po na ang reason nga di ko mahadlok sa among lugar kay akong papa, pulis. Murag nagsalig ko nga walay magpabuang-buang o pariglan nako or sa akong sister. Kay na, nag-ayo nga anak ra ba kog pulis. Summertime gato, init kaayo ang kalibutan, labi na sa among lugar nga sikit-sikit ang kabalayan. Pero bisag unsa pa na kalimuot, di makapugong sa among midnight craving ni Olive nga akong manghod.
Naka-order na mi si Olive sa mong paboritong special batchoy with egg. Lami na kayo ang mong higop sa sabaw diyang sakilit lang dihay naglagubo sa among likod. Paglingi pa namo nakita namo ang mga batanong lalaki nga nagginukdanay. Unya, diha gyud nagsinukmagay sa among likod. Tana Ate Charlotte, manguli na ta, matud pa ni Olive. Unya kining atong order, ato ning i-take out. Wala ni lami ko mabugnaw na, tubag ko pa sa akong manghod. Nay nagrayot ati uy, lamon lang gihapon imong nahuna da, matud pa ni Olive, Papa Joe. Wa pa gani ko makatingog, dihay ni tugpa nga plastic nga bangko sa among lamesa ni Olive. May na lang kay wa mi maigo ni Olive. Pero nga mong batsoy ni kagay sa simento. Napiksan pa mi sa sabaw. Aw basa gyud mi si Olive sa sabaw sa batsoy. Nag-init na dayon ang akong ulo. Nakita man ko og kabo nga naisud tubig dapit sa counter. Akong gikuha ang kaubo. Unya gisabligan ako ang usa ka lalaki nga apil na o ni apil sa rayot. Paghuman og sablig niya, akong gidukol sa iyang ulo gamit ang kabo. Ana, dili siya ang nagpatid sa lingkuranan, pero siya mao'y pinakaduol nako. Maong siya ang napahimungtan. Nagtalikod ang lalaki nga naigo sa dukol. Kuwang pagyud to. Wa pa ko natagbaw. Usban pa unta to nako bukbuk sa kabo. Pero nilingi ang lalaki og nitubang nako unya akong nakita iyang mga mata nga purtig sigaha sa kasuko. Gihan-an ko niya sukmag. Nisyagit ko unya gipiyong ang akong mga mata dahil gisampungan nako ang akong naong. Lisod na, maigo ang akong naong. Dugay na ba kay mawa ang black eye. Nagpaabot na ko nga madapugan sa mga lalaki. Samtang padayon nga nagpiyong ang akong mga mata. Pero pila ka segundos na nilabay, wa pa may kumo nga nidapat sa akong lawas o sa akong naong. Hino nakabantay ko nga hugot niya gikuptan ang akong mga kamot. Niya tong higayuna, hinay-hinay na akong gibuka ang akong mga mata. Mao na lang ako nakita na lalaki diha sa akong atubangan, nagngisi ang iyang baba abot sa iyahang dunggan sa kadako sa iyahang ngisi. Nagkupod gihapon siya sa akong kamot. Unya kalit niyang gisagpa o kalit niya nga gisagpa iyahang naong gamit ang akong kamot. Miss Beautiful, ikaw day ni. Pasalamat ka, crush ka. Sukad pa sa Mabolo Elementary School. I'm very honored, Your Majesty nga. Imong masagpaan. Muna'y sulti sa lalaki, dungan sa iyang pagkatawa o niya nangatawa putaman ang iyang mga kauban samtang nag-alirong na munduha. Diya sa Daplin, nakita na ko si Olive nga gikuyawan. Pagkahuman og sagpa sa mga lalaki sa iyang aping gamit ang akong kamot, iyan akong gibuhian o niya nanaga na sila kay gukdon pa kuno nila ang ilahang mga kontra. Maupoy pagabot sa patrol car sakay ang akong papa. Nga nakuratan diyang nakitaan mi si Olive diha gyud mismo sa crime scene. Gipasakay mi si Olive sa patrol car sa akong papa kay iyaming ihatod sa balay. Pero samtang nag-drive siya, wa pud siya hunong pagpangasaba namo. Si Ate Charlotte pa ay, nagsalig man siya nga pulis ka, di ko na siya madlok. Sumbong pa ni Olive sa among papa. Unya, kung ipusdakan na mo dito sa wa pa kumabot, unya mga matay mo. Mabalik sa inyo ang papa nga pulis ang inyong kinabuhi. Padayon pang yaw-yaw ni Papa Ben namo duha ni Olive. Pero mas nasuko siya na ako, kay ako ang maguwang. Pero ako'y nagdaog kadautan namong duha sa ako ang manghod. Nakauli na mi sa amo Papa Joe, unya gipakatug na mi sa akong papa. Pero before ko nakatug, nitong gabi na, nagunahon na ako sa gingon sa lalaki nga crush ko na ko niya pag elementary. Wa ko gabantay sa iyang naong. I'm sure dili mi classmate kay wa ko kahinumdum sa iyang dagway. Nakasmile ko sa feeling nga naunta ko'y hidden admirer, rascal pagyud. Nakatug ko nga wa magdahom nga ang maong lalaki mahimong part sa akong kinabuhi. Pagkasunod ugma, adlaw nga Lunes. Tingklase na sad. High school na ko niadto sa National High School sa among lugar. Sige kong lingi-lingi sa mga naong, sa mga estudyante, labi na lalaki. Kaya amot ba nga namasin lang ko nga makitaan ako si Rascal Boy. Nahuman na lang adlaw, wag yun ako nakiti si Rascal or bisan ang mga dagway na lang sa iyang mga kauban.
So meaning, wa siya mag-eskwela sa among eskwelahan. Mga usa ka semana ang nilabay na ukay ang tibok school kay naay nakasud nga taga laing planeta. I mean mga grupo sa ganggang nga tagagawas unya nakigrayot sa mga estudyante nga member pod sa ganggang sa among school. Nahunong ra ilang kagubot nga gihimo diyang naabot ang mga kapulisan pero wa man gyapon sila madakpi kay kusog man kayo managan. Pagkaugma, mo'y sulti-sulti sa mga tao sa among school nga na-expelled na kuno ang mga member sa grupo nga nag-eskwela sa among school. Unya ang laing grupo pod nga nanuong nga taga laing eskwelahan taga Barrio Luz man kuno to nga maong grupo. Na-expelled na pod kay kadaghan na nila gibuhat ang paghatag og kagubot sa eskwelahan. Si alias Papi kuno ang pangalan sa ilahang leader. Sikat na day kaayo na siya sa iyang kabadlungon. Unya siya pud to ang tao nga akong naduklan sa batyoyan. Ate Charlotte, si alias Papi ba? Kay noon naman day kay na siya diri sa kabuang. Wala sa mo dawat nga eskwelahan niya kay bad record na siya sa tanan. Matod pa ni Olive nga akong manghod. Mas maayo mo kalap og impormasyon si Olive. Ingon ana siya nga nagsalig si alias Papi nga dako kunog ranggo ang iyang papa nga nagtrabaho sad sa opisina sa mayor. Nagsalig di ay, tubag ko pa. O ate, murag ikaw ba? Nagsalig pug ka nga anak kag pulis, matod pa ni Olive. Milabay ang pilakaadlaw, nahilom na ang mga eskwelahan kay wa naman ang mga badlungon. Ang ako mga amiga nga sila si Maribel ni duol nako kay magpakuyo kuno sila sa Barrio Luz kay atuon niya ang iyang uyab. Gikuyugan nako si Maribel. Kana, mao na ang balay ni James. Tudlo pa ni Maribel sa balay nga ginama sa kahoy pero dus andanas ang style. Nangandaw na mi og kat-kat sa hagdan nga kahoy nga murag kahugnoon na pud sa kagabok. Pero sa kalit lang din itawag sa pangalan ni Maribel ang iya di ay nga iyaan. Nakitaan siya, unya gipapauli. Charlotte, ikanlay sa ka. Pagkita si James, ina nga magpaabot ko niya. Same time, same place. Sugo pa ni Maribel nako, unya nagdagan paingon sa iyang iyaan nga nagsigig tawag niya. Di gyud ta ko mosugot sa iyang sugo nako, pero daghan na pud kay siya nahimong pabor nako. Wala ko'y choice. Disugod na kong saka sa hagdan nga kahoy nga feeling nako kada tunob nako sa ang-ang gamay na lang kuwang malusno na, Papa Joe. Nakaabot ko sa taas. Wala ko naglangan. Akong gituktok ang pultahan nga plywood dungan sa pagpangayoy katahuran. Usa ka batang lalaki ang niabli sa pultahan. Na si James, pangutana pa nako sa bata. Nitudlo ang bata sud sa iyahang o sa sulod unya dayon dagan. Nisod na lang ko og diretso kay lagi naman kuno si James. Pag-abli pa nako ako nakita ang ginganlan og James. Napatras ko. Kay nakaila ko niya. Siya, ang lalaki nga ako naduklan nga naila sa pangan nga alias Papi. Naglibog ang naong ni alias Papi pagkakita niya nako. Uy, nagunsa mga diri sa amo Pangutana pa niya. Ikaw rin si James? Gipare ko sa imong uyab nga si Maribel. Tubag ko pa. Di may uyab ni Maribel ibog kay na siya nako. Saon nga, di man mapugos ang akong heart nga makagusto so sa kababay. Pero kung ikaw pa na, Miss Beautiful, di gyud ka balibaran. Bugal-bugal pa nga sulti ni alias Papi or James diri kanako, Papa Joe. Nitindog ang usa ka tiguang lalaki nga mao dayto ang amahan ni James unya gihanan og sukmag si James. Hello na James, wa kay respeto sa babay. Palingkuran na imong bisita. Diha pa nagkabuang o pangitag lingkuranan si James. Pasensya na misa. Wala man dami lingkuranan. Okay naman kanimo mayaka sa sahog. Matud pa ni James. Okay ra nako pa unya niyaka na lang pug ko sa sahog, pareho nila. Luoy kay lang kahimtang. Sayop ndi ay ang information sa akong sister nga si Olive nga arangan sila si James unya nagsalig kay dakog ranggo sa mayor nga opisina ang iyang papa. Ang papa ni James nagtrabaho sa City Hall pero janitor ang iyang trabaho. 8 sila kaigsuon sila si James nga nag-share sa upper part sa mong balay kay ang ubos laing pamilya pod ang nag-occupy. Wa sila'y mama kaya nakiktaban ko no sa lalaki nga ilarapod nga silingan.
Unya katong bata nga niabli nako sa pultahan kay ilang kamanghuran. Pagabot ako dito, nagalirong sila kaon sa kanon unya ilang sudan kay instant noodles. Nagkinamot sila pero lami kay ilahang kaon. Wa pa man dayta nagkaila no ug formal miss. Ako day si alias Papi but you can call me James at your service. Bugal-bugal na sad nga sulti ni James nako dungan sa pagtunol niya sa iyang kamot nga naay namilit pa nga kanon ug noodles. Gihan ana pod sukmak siyang papa kay bugal-bugalon kuno sa dalaga. Sa ano pagkauyab ana James? Nga wa man kay respetar sa babae. Dapat mag-gentleman ka. Tanawa o nga wala kay inspirasyon nga babae, badlungon kay ka. Badlungon kay kas katilingban. Matod pa siyang amahan o gisermonan niya si James sa akong atubangan. Dayon ni atubang nako ang papa ni James o nipahiyom. Pasensya ka na sa akong anak, miss. Saon nga, maglisod man kong tudlo nila og mayong pamatasan kay wa ko pirmi diri. Nangita ko pang warta para makabuhi ko nila. Walo ba yan sila kabuok. Okay ra nung oy, Charlotte di akong panganong. Tubag ko pa. Pero si James, ang abtik kayo nga nakariak. Kilabit ako nimo. Ikaw si Charlotte kay schoolmate man ta sa elementary. Matod pa ni James dayon nagdali og panghunaw sa iyang kamot kay ihatod kuno niya sa ubos. Gialalayan ko ni James nga munaog sa hagdan. Kabisado na nako asa mo tunog diri nga ligon. Matod pa niya, sunod lang sa akong tunog ha. Matod pa yan nako unya with matching kupot pa sa akong kamot para di ko mahug. Kasi magtuo nga, gentleman man di ay si alias Papi. Di arami sa ubos Papa Joe. Charlotte, ay tuwa na nga na Bill. Siya may nagmugna anang time and place nga mag-date me. Wadyo ko ni agree ana. Siya may nag-imagine nga uyab mi uy. Di mi uyab ha, okay? Muna niya explain Papa Joe. Single pa man ko. Mo nga, libre pa ko mangitag babae nga kanang dadon ako sa altars kami niyon ba. Padayon pa ni James. Giyatod ko niya sa gawa silang lugar kay nabalaka siya nako basin og hilabtan kuno ko kay daghan na ba kunong mga bugoy. Gipasakay ko og jeep ni James pero suwa pa ko ni saka sa jeep sa jeep nangutan na siya nako og okay ra ba kuno ko kung mamisita siya sa amo. Ikaw kung kaya nimo matubang sa kong papa adto sa amo karong Sabados gabi tubag pa nako niya. Ug tuod man niabot gyud sa adlaw nga Sabado mga alas 7 sa gabi naabot si James sa among balay. Giablihan siya ni Olive. Nasit Charlotte, pangutana pa ni James. Gitubag pud siya ni Olive nga wala, pero nasi Papa. Gipaabot ka niya to sa sala. Bisan sa kabugoy sa tao sama ni James pero makulbaan lang dahil gihapon kung matubang na samahan sa babae nga iyahang nagustuhan. Nagkukon-ukon nga naglakaw paingon sa sala nga kanabang murag kabalikon sa agi Papa Joe. Pero nakita na siya ni Papa o niya gitawag. Dali, alias Papi. Bida ni mo Bisag asa, magkita man ta. Abinawag sa police station na ta mag-abot. Dili na po di kasamo. Medyo joke dalang pang insulto ang timbaya ni Papa nga kang James. Nawaw si James pero nagsigi og ngising og hilaw. Sa may gingisihan mo diha, di ka seryoso sa kong anak sa. Kaya nagtingsi ram ng agi nimo. Matod pa sa kong papa niya. Dili sir oy. Seryoso ko kang Charlotte. Mao gani nga niya tubang yun ko nimo karon sir. Hinay pa ang tubag ni James dang kutkot sa o. Unya, sa may tuyo nimo sa kong anak, manguyab ka o mga sawa. Padayon pa sukit-sukit sa kong papa. Mga sawa sir, tubag pa ni James. Amaw ba? O mayo? Kay mga sawa na magkaka. Pila na may kita ni mo karon? Kita, sir? O pa man ko'y trabaho? Oh, ngano wala pa man ko'y trabaho? Nag-eskwela ka? Niduko na sa si James tungod sa kauwaw dungan sa iyang pagtugan nga na-expelled siya. Gisukit-sukit pag taman sa kong papa si James pero wa niya i-look down. Instead, gitambagan niya si James nga bata pa. Di pa uwahi ang tanan nga magbago. Kung tinuod mong tuyo sa kong anak, humana ang high school nimo, niya balik diri. Matod pa ni Papa nga kang James. Nagyango-yango si James. Wa mi nag-expect nga buhaton niya ang gisaan niya kang Papa nga mopadayon pag-eskwela.
Ang lalaki nga mahigugma buhaton ang tanan, makabot lang ang buwan. Buwan? Nganong gusto man nimong kabuton ang buwan? Pangutana pa ni Papa diyang kaatubang niya si James 2 years after. Nagdala si James ng diploma para ipakita niya kang Papa. Ang buwan, sir, nindot mo na. Labi na kong full moon, tubag pa ni James. Nindot lang ng buwan sa layo, James, pero kung imo nang naka dito dool, puno ka na sa abog. Bati kay dito mong ayaw na gamita o usab ka ng linya nga gusto namang kabuto ng buwan. Matod pa sa kung Papa nga murag dunay laing ipasabot kang James. Okay, sir. Hinay pa ang tubag ni James. Nibarog si Papa o gisugo si Olive nga ipatawag si Charlotte. Mutuman ko no siya sa iyang promise. Giyatagan niya reward si James. Tungod kay gibarugan nimo imong saadong, barugan pud nako kung saan. Hatagan tigay usa ka adlaw nga ma-date ang akong anak. Matod pa ni Papa. Ug tuod man nag-date mi kami duha ni James. Makita gyud nako nga gipangandaman niya katong adlaw kay nagtaksi gyud mi sa among mga lakaw. Unya, iyang gidala sa ka fast food chain nga nahimutang sa ka mall sa Cebu. Nangaon mi Chicken Joy ug spaghetti. Unya nag-stroll mi sa mall. Diyang na-board na miglakaw-lakaw sa mall, nang gawas mi, unya, gidala ko niya sa plaza. Nagtapat miglingkod sa bench sa may Plaza Independencia. As usual, very cheerful kaayo kang James. Pero nasiga ay ang mga mata diyang nikuot ko sa kumbag, sa sigarilyo ug lighter. Dayong ginagkutan ang sigarilyo ug nagbulhot og aso sa iyang atubangan. Kanus ara man ka manabako? Pangutana pa ni James. Dugi naman. Wat naman gud tay kita-kita kay ituman man kas kong Papa. Good boy naman day ka, James. Tubag ko pa. Oh, syempre, good boy na. Nagpasalamat ko sa imong amahan. Dili dautan ang iyang tambag diri kanako. Dili pa ni mao, Charlotte. Stepping stone pa lang ni nako. Gisulit na mo katong adlaw. Happy si James, happy pud ko. Para mahilom siya, ako siyang gisunod nga di na kumudagkot og laing stick sa sigarilyo, Papa Joe. Undangin na naman panabako, Charlotte. Kaya ako gani, niundang naman gani ko. Di na maayo sa lawas. Di ko makatuo sa nanambag na ako. Labi na nga kung ako mahinumduman, unsa siya kabugoy sa una unya naan niya tanang bisyo. Saludo ko ni James. Nga gibarugan gud niya yung gipromise nga biyaan niya tanang bisyo. Kinahimo gud niya, Papa Joe. Human sa mong date ni James, gihatod ko niya sa mua o niya nag-istorya silang duha ni Papa. Ako nadunggan gikan kang Papa ang laing kondisyon nga iyang gihatag ni James. James, balik diri pag-usab kung professional na ka. Wala ko makasiguro kung mahimo ba ni James among kondisyon kay di sayon nga muskwila sa college. Labi na kung way igong kwarta ngay kagasto. Kung giunsa ni James paglampos ang mga pagsuway, siya rin nasayod. Mutuo na gyud ko nga dako gyud ug mabuhat nga kausaban sa tao ang gugma. Ang love. Mao na si James, Papa Joe. Gikan sa pagabugoy-bugoy, bisyo, gang leader, riot dito, riot diri, pero tungod sa gugma, nausab siya. Tinuod gyud ang sayings nga, love can move mountains and can dry up the ocean. About 4 years after, nibalik si James sa mua para ipahibaw sa kong Papa nga graduate na siya sa kursong criminology. Idol ko no kayo niya ang akong Papa. Nga may rason, nga nahimo po siya nga professional, unya, pulis, pareho ni Papa. Nibalik si James nga usa na ka-successful. Yes, natuman ang yan damgo o kabuto ng buwan. Pero ang pangutana, kung mahikapan pa ba niya ang buwan kung wa na diha nahimutang. Papa Joe, ang nagsuwat nining istorya kay dili na si Charlotte, ang iyang sister, nga mao ako, si Olive. Unsaon, nga di naman siya makasuwat tungod kay wala na siya. Way kasayuran si James nga sa iyang pagbag-o dunay nipuli niya. Si Ate Charlotte nga maoy sakit sa o ni Papa. Dito na ko nasabti ang gisulti ni Papa kang James sa unang pamisitan niya kang Ate Charlotte.
Klaro pa sa kong memory ang eksaktong words ni Papa diyang nisulti si James nga kabuto niya ang buwan. Niya itong higayon na manggod Papa Joe way kasayuran si James nga nalulung na sa nagkalaing bisyo si Ate Charlotte sama sa inom, tabako, drugas ug lalaki. Ang buwan nindot lang tan-awon sa layo, pero sa duol puros abog ug abo. Sama ra pud sa tawo nga kung tan-awon nimo sa iyang panlabas nga anyo guwapa kaayo. Pero kung wa ka makailan niya sa iyang tinuod nga kinaya, maling layo ka. Sama sa buwan nga nindot kayo palayaan. Sama pud sa akong Ate Charlotte nga gibuhat na ang tanan sa akong papa nga mga pamaagi pagdisiplina niya. Pero wa ni salir bisag usa. Samtang busy si James ug tuman sa kondisyon ni Papa, si Ate Charlotte nisubay sa sayop nga dalan. Hangtod nga nakasakit siya og liver cirrhosis nga na-develop into stomach cancer. Bedridden na si Ate Charlotte unya sud gawas na sa ospital. Unang kita ni James nga Ate Charlotte purti niyang hilak. Dili siya makadawat nga gibuhat niya ang tanan para sa ilang future ni ate. Pero mag-unsa man ang future kung wa na ugma si ate kay padung na musaw ang iyahang adlaw. Pila ka buwan ang labay, wa nakagwanta si ate og natapos na ang iyang pag-anto sa iyahang sakit. Nahuman na ang chapter sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nipanaw siya nga nagbaw ng pagmahal gikan sa iyahang pamilya ug kang James nga niunong niya until her last breath. Siguro makaingon ko nga happy raman pud si ate kay matud pa niya iyang tinuyuan, iyang dawaton ang tanan. Sa pagkakaroon, it's been 2 years sukad pagkamatay ni ate and I guess naka-recover naming tanan. Update diya ni James, gitabangan siya sa kong papa nga makasud sa PNP ug karon usa na siya ka policeman. Ang kinabuhi sa tao kay puno sa misteryo. Matud pa sa usa ka libro nga ako nabasa nga tanan ning kalibutana dunay kaugalingon nga purpose. So wa pa ka na tao, nakalatid na kuno ang daan nga imong subayon. It doesn't mean nga liko-liko ang imong giagian nga dalan nga karon mao lang gyapon na hangtod sa hangtod. Sama kang James nga gihatagan og instrumento pinagi kang Ate Charlotte ug sa kong papa para masubay sa saktong dalan. Daghang salamat Papa Joe and more power nimo sa imong YouTube channel. God bless and your family. Imong magtatampo, Olive. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa
pakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.